Alam mo stoplight na green, pula yung red, stop, green is go. Next naman natin ito, Ace na CE5. Ace na CE5 all the way from parang Payatas, Ulitex naman ulit ito. Yan, kung mapapansin nyo, medyo may kalumaan na siya. Medyo may kalumaan na, oh. Issue nito ay parang nag-i-stop and go. Pansinin nyo, natin ha. Pansinin nyo. Naka-pula, naka-protect yan. Oh, yung isa naka-green, no? Naka-green yung isa naman parang normal. Pero kanina niyan, oh ayan, nagpula siya. Pansinin nyo. Red, green, ganun lang yung senaryo niya. Ganun lang yung senaryo niya. Pula, green. Nakakuan siya. Alam mo stoplight na green, pula yung red, stop, green is go. Ito yung mission natin for today's video. Ngayon, ipakita ko sa inyo. Okay, ito siya. Medyo may kalumaan na rin siya. Kinain ng no? May kalawang na yung mga casing niya. Although dito sinisilip ko, pero halos wala namang ako makitang may umusok. Pero sige, troubleshoot natin. Kalasin ko muna itong dalawang board na to. Tapos, sabay banat na. Kasi ginakalawang siya. At kalasin ko muna yung board para masilip natin kung ano pinaka-issue niya. Channel 1 muna yung inangat ko. Although nakakalas naman na ito, tagal ko yung supply lang. Meron akong dalawang resistor muna pinalitan kasi kinalawang na ito. 1K ito. Tapos dito 560. Yan, 560 ohms. Ngayon, ibalik natin tapos sukatan natin ng bias. Tingin ko wala itong bias. Kaya nag-i-stop and go siguro. Tapos, balik ko muna. Nabablanko ako Nabablanko ako kung ano yung gagawin ko. Hirap talaga pag galing kasi integrated tapos magtitirada ka ng power amp. Minsan nakakablanko. Tapos yung puro ka power amp tapos biglang integrated. Naku. Ngayon, lagay natin sa 2.5. Tapos ayusin natin yung tester natin. Ayan, ayusin natin to. Sabay ito inangat natin to sabay on. Natin. Okay, nagre-relay naman siya. Ito, naka-green yung signal niya. Although, tingnan natin kung ano yung magiging kalabasan. Ayan, nagpula na naman siya. Okay, dito. Mayroon naman May bias siya. May bias. Normal naman yung bias niya. Pero bakit? Okay. Ngayon, ang gagawin natin, i-hang natin yung signal niya. Yung signal, mawawalan ng ground dyan. Kasi yung ground dito, saan ba? Halos, walang ground dito sa may main, no? Halos walang ground dito sa may main, papunta dito sa may common. Hindi sila magkakadugtong. Kaya gagawin natin, maglalagay tayo ng ground para safety. Ayan, ipakita ko sa inyo mamaya. Na ground tayo, common ground. Mula dito, papunta dito. Ayan. Ngayon, eto tinanggal natin yung signal. Signal to, galing dito sa may input. Ngayon, buhayin natin. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan niya. Magsisignal pa rin. Ay, meron pa rin Ibig sabihin, wala rin sa input. Dito talaga sa amplifier, no? Pero nag-trigger ang relay. Ayan. Papalit na naman sila, Yan, stop and go pa rin. Okay, try nga natin. Baka yung trimmer nito. I-fix bias nga natin. Tingnan natin. Hula-hula na lang ito. Phoenix bias natin to, 220 ohms. Subok lang naman to. Kung tingnan natin kung ano magiging labasan niya. Nakaganito siya. Yun. Ilaw pa rin kaya? Utik na yun. May ilaw pa rin, Okay. Ngayon, itong kulay itim is speaker out ito Speaker yan, out yan. Ito, high voltage. Positive
negative high rail, low rail ito. Positive high rail, low rail ito. Tapos ito ay speaker out. Ang speaker out ito. Mapapansin nyo, out. Yan, try natin putulin to. Eksperimento na lang ito. Putulin natin. Yan, pinutol ko Tingnan natin kung... Kasi good naman yung bias eh. Good yung bias. Kuwan ko na, sinukatan ko na eh. Tingnan natin kung ano may labasan. Parang nasa relay ang problema. Okay, teka lang, nawala try nga natin i-ground to. Teka lang, may mali pala ako. Putik, binunot ko pala ito. Teka lang, binunot ko pala to kanina, hindi ko pala naibalik. Masyadong excited. Teka lang. Hindi pala na ako kabit to. Okay, ulit, take 2. Bira na yan. Kaso naputol na natin yun. Tingnan natin kung ano mangyari. Okay, naging normal siya. Balik ko muna itong itim. Naputol, di ko napansin, di ko pala ibalik. Okay, ito, nalugtong na natin pansamantala. Ganyan lang muna siya. Okay, ulitin natin. Take 3. Take 3. Natin kung ano mangyari. Sana mag-normal. Wala. Ayaw pa rin talaga Naka-green pa rin. Meaning, may problema talaga siya. Gawin natin ay i-ground natin to. Wala na yan wala na signal yan hindi na kakabit yung signal Tapos natin kung may DC out siya. Gawin natin ulit. Tapos magsukat tayo dito. Pero nag-kuan siya nagre-relay, ibig sabihin good yan. Okay wala namang DC wala namang DC out. Kaso umiilaw pa rin to. Kuwan pa rin stop and go pa rin siya. Baka sakaling wala dito sa amplifier stage, dito sa relay section siguro. Silipin natin. Nakalas na natin tong board na to. Board ng power supply. Itong relay na to, itong side na to para to dito. Tapos itong side na to, para naman to dito. Ngayon, try natin ito, bunutin lahat natin tong 551 dito. Baka mamaya may sira dito na 551. Okay? Kasi itong sa may kabilang side, dito siya. Double check natin. Wala akong makitang problema. O ba naman yan? Na-check ko na halos lahat ng mga transistor Buo. Buo naman siya. Ano ba naman yan? Buo naman siya Wala rin naman DC out. Pero bakit ganun? Hindi na ako naka-counter nito Try siguro natin gawin. Balik natin to. Tapos ito yung ililipat natin sa kabila. Testing nga natin. Pambihira na yan. Dito ko siya sinampa. Yung channel 2, ito yung board na to. Tapos yung channel 1, dito ko muna siya nilagay. Tingnan natin kung saan talaga may problema. Mapapansin nyo guys, nawala, nagnormal, putik niyan. Ibig sabihin, maaring dyan pa rin talaga sa may driver sa may relay section niya. Pero sa check ko naman na lahat, Ngayon, naglagay ako ng asar ako dito. Hindi ko mauli-uli yung trouble. Kasi naglagay ako ng audio input. Ang laptop natin, gumagana ito. Ay, yung cellphone pala natin. Pansinin nyo, walang audio naman, Ay nako. Pero kapag sinusundot mo dito, meron siyang audio. Yan ang problema ngayon. Wala Dapat lalabas na yung signal diyan. Daming problema nito. Ano kaya? Naglagay na rin ako ng contact cleaner dito sa may mga switch Wala pa rin. Audio trace tayo. Nag-audio trace na sana ako. Ito yung natin, Ito yung audio tracer natin, Ngayon, lahat dito, ito. Ito kasi kwanto channel 1, channel 2 na ito. Wala talaga siyang audio.
Pakita ko pa ba sa inyo? Okay, pakita ko sa inyo ha. Kailangan hanapan ko ng pwesto na maganda. O ayan. Ngayon, naka-plug tong bulb na, yung audio tracer natin, oh, buhay yan. Pakinggan natin kung may audio siya nalalabas dito. Ngayon, on natin to. Ito yung audio tracer natin, oh. Meron, di ba? Ngayon, dapat merong audio dito. Pakinggan nyo. Wala, sobrang hina. Halos ground na lang yung magana dyan. Wala. 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 Meaning wala talagang lumalabas na audio. Pero pagdating dito, meron na. Meron, channel 1. Sa baba, channel 2. Meron. Ibig sabihin, may audio na pasok. Pero bakit walang lumabas? Eto. Wala siyang voltahe, kulang. Or abnormal yung voltahe ng OP amp na, ay ng input buffer. Ngayon, pa-tester natin. Yung ground niya ay gitna. Okay, ground gitna. Tapos positive side. Wala. Oh, negative na nangyari, oh. Tapos ito sa kabila. Oh, puro negative yung pumasok. Abnormal yung voltahe pala, eh. Balik tayo dito sa may sa may supply. Okay, bali ito. Nakakamote ako sa unit na to. Ang hirap niya i-trace. Okay, ito yung pinaka-supply nyo. Ito yung supply niya. 1515, tapos ito. Tapos kukonek siya dito sa may regulator. Okay, kukonek siya sa regulator. Tapos dito yung out niya. Yan, papunta na yan dito. Ngayon, nung chinik natin dito, bakit ang nangyari ay parang bumabagsak yung voltahe or sira. Abnormal yung voltahe. Check natin dito. Bira na yan, no? Pahirapan naman to. Okay, on natin. Ayan, nag-trigger ang soft start. Check natin, ha. Ngayon dito, bakit mataas, no? Oh. Saan yung ground nito? Ito? Pagdating dito, sige nga, ulitin natin ground, tapos dito. Okay, good dito. Tapos ground, tapos dito. Tabingi, 14. Ito 14 to. Tapos dito, yung tabingi talaga, oh. Tabingi ng konti yung tabingi yung konti ng nasa 12 volts, tapos yung nikwan niya, yung positive baba, oh, 12 volts lang, tapos itong negative ay nasa 15, tama ito, eh. Ba't ganon, no? Bakit ganon? Try natin palitan tong 7815, itong regulator dito. Try ko palitan to. Bira na yan. Palitan na natin. Tinanggal natin tong 7815. Ang pinalit natin is may bakal sa likod. Yan, kapag may bakal, kailangan nyo ng sapin kasi may heatsink siya. May sapin, tapos gamit kayo ng plastic bushing. Yan, may plastic bushing yan. Para yung tornilyo, hindi siya sasabit. Okay, tapos sapinan nyo, siyempre. Delikado yung pag lang sapin yan. Kukonek yan sa may ground. Ngayon, tingnan natin kung papantay na yung voltahe niyan. Okay, nag-relay. Parang isa lang yung narinig ko na relay, no? Parang isa lang. Ngayon dito, okay, positive kanina. Ayan, no? Medyo tumaas-taas na siya konti. Nasa around 13. Pero 14 na yan kapag nasa digital. Tapos, dito sa may negative, kailangan pares lang ng negative.
Ah, pares na. Pantay na. Sa 13. Kanina, hindi pantay, no? Okay. Goods na yung supply natin. Abnormal na naman yung voltahe. May problema dito sa may input buffer. Kaya yung voltahe nagiging abnormal. Ngayon, on natin. Sa halos sabay yung dalawa. Ngayon, i-ground ko to gitna, ground. Tapos, pansinin nyo. Ang voltahe nyo naging negative, Ay nako. Sa buffer. Tek na yan. Para akong minumulto. Baklas na naman ako dito sa may kwan, Kasi ang nangyari, naglulukot talaga yung power supply ng kwan, yung supply ng 1515. Parang putol yung nandito, yung ground mula dito, tatawid dyan dapat dito. Tapos papunta yan. Parang alam mo yung corroded, nawawala-wala minsan. Kaya nagiging abnormal yung voltahe. Kaya ginawa natin, nag-jump na tayo mula dito. Kasi common ground to Yan, common ground, papunta doon, papunta dito, common ground. Nag-jump na tayo. Ginap na natin dito para sigurado na, Ay, nako. Hirap. Ito guys, inulit natin, Ito kasing kabilang side na to is maaaring positive to. Positive to. Ito pinalitan natin, Positive. Tapos itong side na to is negative. Tapos gitna niyan is ground or common. Dapat konektado yan sila. Papunta rito, tatawid dito sa tatlong linya na yan, papunta rito. Tapos kukonek sa may common. Ang nangyari, nawawala-wala. Corroded siguro. Ginawa natin, nag-jump na tayo. Diretso na lang natin. Kaya siguro nasira yung positive dyan. Parang wala akong makitang problema dito Ano ba yan? Parang wala akong makitang shorted. Okay, balik natin ulit. Binalik na natin ulit yung power supply, Ngayon, silipin natin. Silipin natin kung ano mangyari dito. Ngayon, on natin. Okay, nag-trigger ang soft start. Okay, trigger ang mga relay natin. Tapos ito, kailangan normal yung supply. Okay, balistad. Okay, dito. Ayan, meron na siya, 14. Tapos yung kabila, kailangan meron din. Ayun, sapul na sapul, normal na. Ay, nako. Maaring walang problema to dito. Try nga natin lagyan ng audio to kung gagana. Lagay tayo ng audio tracer. Okay, bali, ito na. Naglagay na tayo ulit ng audio tracer. Yung pinakamamahal nating audio tracer, Ganito lang yung tsura nito, pero gamit na gamit to. Yan, ito nakakonect to sa may ground. Yan, naka-ground yan. Tapos, meron tayong audio input. Ito, tapos cellphone natin. Para malaman natin kung good yung buffer or yung input buffer or may problema bago natin balik sa case niya. Okay, tapos dito, okay, ipitin natin to ng, ipitin natin ng tester natin. Ito to. Dito yan sa may control. Ngayon, on natin to. Yan, buhay siya, Ngayon, tingnan natin kung may audio dito. Dapat may out. Isang channel yan, meron. Malakas. Tapos itong isang channel, parehas, Akalain mo yun. Ay, nakailang baklas kabit ako. Hindi, na yan. Nawalan pala ng grounding. Balik natin to. Ay, balik na natin lahat-lahat. Yung back panel, naibalik na natin. Although may kulang ng tornilyo sa ilalim pa yan. Naka-stereo mode dyan. Tapos itong board. Ito, Phoenix bias ko na rin to, Panay, haba lang lalo yung video natin. Ito, Phoenix bias ko na. Yan, 220 ohms ang gamit natin. Mapansin nyo, 220 yan. Nasa around 0.25 yung bias. Yan, 220 ohms. Tapos ito isa, 220 ohms din. Okay? Yan, ibalik na natin yung mga supply. Tali na lang kulang ulit dito. And then, yan naglagay na ako ng speaker, Ay, may audio input na, Normal na yan, tingnan nyo. Pansinin nyo, wala na yung kulay green, di ba? Wala na yung kulay green. Ngayon, cellphone natin gumagana yan doon. Pansinin nyo. Diba? Akalain mo, simpleng sira lang na papahirapan ka ng todo. Kung ano yung pinagagawa natin,
Kanina kasi nung nagpalit tayo ng nagpalit tayo ng regulator na 7850, nagnormal siya. Tapos maya-maya, nagwala na naman. Yung siguro isa lang tinitingnan ko doon, corrosion 'yon. Nangitim na, napudpod hanggang sa minsan kumakapit, minsan hindi. Ayan oh. Yan, naka-fix bias na yan. Ang kulang na lang dito ay lalagyan ko siya ng fuse. Lalagyan natin ng fuse yan bago tayo magtapos. Okay, wala naman sa usapan namin ni Bossing mag-add ng power transistor eh. And then medyo mababa naman na yung bias nito. Nasa 0.25 lang. Maglalagay tayo ng fuse para safe yung unit. Okay, bali, eto na. Naglagay na tayo ng fuse. Yan, kung saan tayo naglalagay. Etong blue and then pula. Yan, blue pula lang lagyan nyo. Negative low rail, positive low rail ito, yung pula. Ang pula na to, positive low rail, negative low rail, yan ang lalagyan nyo. Pula and then asul lang ha. Yan, blue and then red, kakabitan nyo. Same din dito. Yan, blue and then red lang. Negative low rail, positive low rail yan. Tapos, huwag nyo kalimutan gumamit ng mga shrinkable tube, siyempre. Yan, nagmamadali ako kasi gabi na. Alas 7 na ng gabi, uwi na tayo. Tapos lagyan mo to ng tube para safety, hindi siya magkakadikit. Pag magdikit yan, ay putok yan. Dapat may shrinkable tube kayo. Kung wala may shrinkable tube, spaghetti tube, pwede na yan. Yan, ganito lang siya oh. Tapos isasaan na para hindi naka-expose. Pwede naman yan na kung wala kayo, talagang walang-wala na. Eh ano magagawa mo nga kung wala. Pero siyempre, ingatan mo na huwag magkadikit. Ala, natanggal yung isa. Tanggal yung fuse natin, papalitan ko pa yan. Tapos ito, ganun din. Okay, palitan ko ba itong fuse nito? Tapos, diretso na tayo para makapag-outro na. Okay, napalitan ko na ng fuse to ha. Yan ay tali ko na ito. Yan, nakatali na yan. Same din dito. O, diba? Hindi naka-expose siya oh. Kasi may shrinkable tube. Inulit ko, blue and then pula. Yung lalagyan nyo. Blue and then pula. Okay, naka-fix bias na tayo. 220. Ano pa ba? Okay, final testing na. Makauwi na tayo. Buhay na siya ha. Solid din tumunog, no? Dalawang channel. Okay na. Makaperit pa tayo. Sa totoo lang guys, ganito lang yung problema. Pero pag hindi mo kabisado yon, di mo alam kung saan pupuntahan. Nakita nyo, di ba? Para akong nanghula kanina. Kasi nga, hirap i-trace yun. Punta ka sa ganito, punta ka sa ganito. Pero sa pagtsatsaga, nakuha rin naman. Okay, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Kaya kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. God bless and the end. Peace sa atin lahat.